Hello mga shalak, welcome back sa channel ko. Nandito ako ngayon sa Atlanta Airport and papunta ako ng Washington DC kasi may flight ako bukas. Bukas pa yung flight ko. Pinaaga ko para hindi masyadong pagod. Diba? Tapos makapasyal na rin bukas kasi 7 ang flight ko kasi bukas mga 7 p.m. pa. So, gigising na lang ako ng maaga para medyo makagala-gala pa tayo ng konti. Diba? From mga 7 up until 3 p.m. Tapos after ng 3 or 4 p.m. punta na tayo ng airport. Buti meron ditong unsweetened. Iced tea. Hindi to dahil. Hindi ako umiinom. Iced tea lang to, unsweetened. Tapos nilagyan ko ng stevia. Shella. Kumain na ako. Kakatapos ko lang kumain ng salad. Salad na lang kinain ko para healthy. Para healthy-healthyhan tayo. I will be flying tomorrow 7 p.m. papuntang Jeddah. Diba? Paminsan-minsan magdasal din tayo dahil charis. Hindi puro pasyal. Hindi naman pasyal yung pupuntahan natin doon. Pero siguro kasama na rin yun. Makikipagkita sa mga friend, makikipagkita sa mga kakilala, ganyan, di ba? Ang dating ko din siguro mga Friday or Thursday. Friday ata kasi Thursday na bukas. Friday yung dating ko pero alis din ako ng Tuesday. Pabalik naman ng Amerika. Yung inano ko lang is that buti na lang guys, may nag-remind sa akin na mag-prepare ng mga documents kahapon kasi as in obviously nakalimutan ko lang talaga. Ang prepare ko lang talaga is yung yung green card ko. Nakalimutan ko na parang ang higpit pala pabalik dito sa Amerika during this time. So, sabi ng friend ko, i-prepare yung mga documents na magva-validate or magbibigay ng katunayan or patunay na meron ka pang babalikan dito sa Amerika. Sana all may babalikan. Shalak. Biskop muna tayo. Dahil pagkain dun, kaso busog pa ako eh. 2:30 pa yung flight ko. 3 o'clock actually. Yung boarding time 2:30 pa eh. Nasa Delta Skycrab ako ngayon. Concourse C ito. Nasa Concourse B yung aking gate. Ayun, nag-prepare ako ng mga evidence that will prove na meron pa akong babalikan dito sa Amerika, like yung mga rental contract, yung ID ko, yung copy ng mga bills ko, ganyan. Just to make sure, 'di ba? Na tayo. Though hindi naman daw strict, sabi nila. I mean, sa mga green card na wala namang conviction or wala namang criminal record. So, pero mabuti na yung handa, guys. Hindi tayo citizen. Okay? Yung pagbalik natin ng Amerika ay as a green card holder ay hindi siya parang rights. No? Hindi tayo citizen ng bansang ito. So, try to be careful kapag lalabas kayo tapos babalik kayo ng bansa na always na ang pagbalik ninyo ay nakasalalay pa rin sa Customs and Border Protection or immigration officer kung papapasukin kayo or dito. Parang privilege, kumbaga. So, whenever you enter the US back, so paghanda ng mga evidence, huwag masyadong kampante kasi hindi naman tayo citizen ng lugar na to na parang automatic makakapasok tayo ng bonggang-bongga. Kahit alam pa natin na okay, permanent resident tayo, we are law-abiding permanent resident, pero hindi pa rin siya
hindi pa rin siya parang guarantee na makakapasok ka. Buti nakahanap ko ng spot na wala masyadong tao. Kasi alam niyo naman dito sa Amerika dahil medyo ano yung mga tao, camera shy, charis. Sa kanilang privacy, masyado silang concerned sa kanilang privacy. So itong little vacation ko ay na-off, na ano ko lang to, na-arrange ko lang to guys. Nag-duty ako ng Sunday, Monday, and Tuesday para ma-cover lang ito. Diba? Actually guys, nag-straight duty ako. Actually, supposedly, 4 days straight lang ako. Pero since nag-pick up ako guys ng isa. Alam ko, sinasabi ko sa inyo na parang huwag masyadong papagurin yung sarili. Pero sabi ko, dead man na. Mag-pick up na lang ako kasi mag-off naman ako after 5 days, mag-off naman ako ng 7 or 8 days. Pero guys, nakakapagod. In fairness, kinaya ko lang talaga guys. Nung kagabi na parang pagod na ako. Late nga ako nagising kanina. Siguro mga 9 na ako nagising kanina. Before 9, mga 8:30 or 50 minutes before 9 o'clock. Tapos umalis ako ng bahay ng mga 9:15. Buti, nalaban ko na ng maayos yung mga yung mga damit ko, okay na, tapos naka-impake na ako. Buti nga hindi ako na late kasi dumating ako ng airport 10:15 na, tapos meron pa akong i-check-in na bagahe. Meron akong check-in na bagahe. 11 o'clock yung flight ko dahil. Buti hindi masyadong strict. Bag drop off lang naman, nakapag-check-in na ako eh. Yan, sana makapasyal-pasyal tayo na si Auntie tomorrow, no? Pero nagstay kasi ako guys sa yung malapit lang na Holiday Inn, malapit sa Washington Dallas. Tapos yung Washington Dallas, ang layo niya sa mismong downtown or Washington DC. So, try na lang nating mag-metro from the airport papuntang downtown ng morning, di ba? Tapos balik tayo before 3 p.m. or 4 p.m. And then, malapit lang naman yun sa airport, mga 5 minutes lang. Tapos meron pang anong tawag dito? Meron pang shuttle from the hotel papuntang airport. O siya, sige ng mga besh, muna ako. Lalabas na ako dito sa lounge kasi nasa Concourse C ito. Punta na akong Concourse B. Diba? Meron dong pamasahihan. Kapag pwede pa tayong magpamasahe. Sasakay muna ako ng train papuntang Concourse B. Bilisan natin para makapagpamasahe pa tayo. Diba? Buti wala masyadong tao ngayon, hindi masyadong crowded. Guys, yan, may train mo dito. Happy daw day. May din. Nangyari sa camera ko, nakakaloka. Ayan, bili muna tayo ng paborito kong Chick-fil-A dito sa Washington Dallas. Kasi ang balak ko, didiretso na ako sa hotel, tapos mag-gym ng onte, and then matutulog ako ng early. Diba? Para mamaya, matutulog tayo ng early para magising tayo ng maaga bukas.
Ayan guys, kakakuha ko lang ng ano ko, ng Chick-fil-A. Wait. Nahulog pa yung ano ko. Nahulog pa yung jacket ko. Woo! Diretso na ako guys sa ground transportation after. Bumili ako ng pagkain kasi alam kong walang restaurant nearby sa hotel ko. So, alam ko namang mag-order at mag-order pa rin ako. So, bumili na ako ng pagkain dito pa lang. At saka syempre, gusto ko ng Chick-fil-A. Ay, inabot ako ng 37 USD. $37. Dalawang apat na chicken strips, isang Cobb salad, tsaka ito na tayo. Lalakad lang tayo. Meron namang walka later eh. Dito napakahaba yung lakaran, pero okay na. May walka later naman. Meron ding train kung gusto nyo mag-train. Pero walka later na lang, nandito na tayo. Magiging choosy pa ba? Whew. Maliwanag pa sa labas. Always ko yan pinipil. Kapag nagta-travel ako, nandito pa ba yung cellphone ko? Nandito pa ba yung yung password ko? Nandito pa ba yung wallet ko? Ganyan-ganyan. Diba? Let's go. Lapit na tayo. Ground transportation. Walk to the right. Ayan. Walk to the right, to the left, to the left. Stand right. Walk to the left. Ayan. Shala! Welcome to Washington, D.C. Mga shalak. Bak. Ay, kanina nakakaloka dahil nakadalawang approach yung namin, yung pilot. Maglaland na supposed to be kami. Tapos sabi ko, ay, bakit biglang nag-climb? Sabi may daw, malakas yung hangin, hindi makapag-land. So nag-go around kami. And then after that, siguro after mga 10 minutes or 15 minutes, nag-approach ulit for landing and then it was successful. Mabuti na yung ganon, ina-abort yung yung landing. Kasi hindi na siguro mas nagiging maingat na sila ngayon dahil sa mga nangyaring insidente nung mga nakaraan, which is really good. Kasi syempre, hindi naman pagmamadali yung property, yung priority dito eh, 'di ba? Safety of all the passenger, 'di ba? Okay lang na late yung landing or late yung arrival, basta safe tayong makakauwi, safe tayong makakapag-land. Yan, lapit na tayo sa lapit na. Yan. Escalator. Elevator. Pak. I think sa taas yung baggage claim. Yan natin. Baggage claim. Ay, saan kaya yung baggage claim? To D at saka H. D tsaka H. Yung baggage claim. Tingnan natin. Ay, dito yung baggage claim. Dire-diretso lang. Ayun. Shalak. Ayun, oh. Hinanap ko pa talaga. Ito, guys. Ayan. Dito sa taas. Saan yung baggage claim? Baggage claim. Hindan lang natin. Laki ng Washington Dolls, no? Kuminsan nakakalito. Maski mga pangatlo or pang-apat na beses na ako dito. Ito na tayo. Ay, no entry, no re-entry. Nandito na. Pak! Nakalabas na tayo.
Shellac push. Once nakalabas na kayo, hindi na kayo pwede mag-enter dyan kasi no enter na. Hanapin natin kung saan yung Delta. From Atlanta, Shellac. Ito yung ground transportation. At saka yung baggage claim nandito. Hanapin muna natin. Nagkamali pala ako guys. Sa pala? Sa baba pala yung hindi pala sa taas. Kakaloka. Yan, diretso lang yung natin. Dito pala sa may taxi, car rentals, pick up. Ayan. Kamali ako. Pwede naman magkamali guys. Ayan guys. Malamig. Malamig yung panahon dito. Pero sakto lang. May araw. Pero may sipa sa lamig. Doon na tayo mag-antay sa sa 2G. Kasi doon yung shuttle natin. Nasa 2F pa lang tayo. Dalawa yung dito guys. So tingnan nyo. Dito sa first. Yung first na 2 ito. Yung pangalawa naman is 3. Pang third. So dito tayo sa 2. A, B, C, D, E. Ayan. 2G. 2G tayo magantay. Kasi doon magpa-park yung ating hotel. Doon magpa-park. Yung hotel natin, yung hotel shuttle. Doon tayo susundiin. Ayun. Courtesy Shellac. Every 15 tsaka 45 minutes every hours daw. Ayan. Hello guys. Nagbabasa lang ako ng comment ngayon. And nakita ko dito na may nag-comment na isa. Gusto ko lang sagutin agad-agad in video. Pero sinagot ko naman siya or nag-reply naman ako sa comment. Sabing ganun, you guys work 16 hours a day. Are you saving for your funeral? The more you make, the more you pay. Yes, the more money you make, the higher the taxes. But is it worth it? It is definitely worth it. Worth it na worth it kasi kitang-kita naman sa lifestyle na pinapakita ko. 'Di ba? Anong sagot ko doon? Ano ba yung sinagot ko? We work 36 hours per week and living the life. How about you? O, diba? Para hindi tayo masyadong bitter, diba? Alam nyo guys, every videos, every meron talagang mga ganitong negative comments. And I've already accepted that since pumasok ako sa vlogging. Kaya ko nga sinishow yung life ko dito sa Amerika, yung pagta-travel ko, lahat ng mga benefits, I show it without any sugar coating. Kasi mahirap mag-explain that this is worth it, this is good, this is ganon, diba? Kayo na lang yung humusga. Judge the way I live my life here, kung worth it ba talagang pumunta kayo dito sa Amerika. O diba? Kaya pinapakita ko yung life ko dito. Wala akong tinatago. At halos lahat ng mga videos ko na makikita ninyo ay real, authentic, and walang edit-edit. Sa mga nai-inspire, thank you so much. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako nagbablog. Ayan, ang tagal naman ng ng Holiday Inn. Na shuttle, Shellac. Ayan guys, nandito na ako sa aking hotel. At eto 73 yung aking room. 2273. Ayan. Pak Shellac. Ayan, 2273. I was upgraded sa sa King Suite. Kaso, na-disappoint ako sa checkout time. Sabihin ko sa inyo mamaya. Ayan guys, bigyan ko kayo ng tour, maski pagod na ako, dito sa aking room kung gusto nyong makita. By the way, I am an IHG member. I have an IHG Chase credit card which gives me a platinum member
platinum status. Pero since diamond member na ako ngayon, mas nabigyan ako ng better upgrade. The last time that I was here, I was not upgraded. I don't know why. Ito lang yung pagkakaiba ngayon. Na-upgrade ako into a king suite, which hindi ko naman kailangan. Hindi naman din ako nag-ask for an upgrade. Iba talaga, no? Pag di natin kailangan, hindi na tayo nag-ask for that. Well, anyway, sabi ko, nag-thank you na lang ako. Thank you kasi mag-isa lang naman ako at sobrang laki nitong room na to. Gusto ko sana mag-refuse pero baka sabihin kung ano pa. Sabi ko, sige, nag-gora na lang tayo. Ayan, para ma-room tour ko kayo. Ayan. Dito, sa right side, meron ditong planchahan. Ayan. Pero hindi ko rin yan magagamit kasi sa Saudi na siguro ako magpa-plancha. Kung meron mang ipa-plancha. Dito naman, punta muna tayo dito sa unahin natin yung pinaka-banyo. Ayan. Same naman. Old lang. Ganyan-ganyan. Ayan. Napakaganda. Napakalinis as always ng kanilang banyo. This is my second time na magstay dito sa hotel na to. Yung una is yung longer layover ko rin dati dito sa Washington. So, i-consider ninyo kung gusto ninyong magstay dito ang Holiday Inn. Maganda siya. Lalo na kapag anong tawag dito? Kapag magsistay lang kayo malapit sa airport and kailangan ninyong nasa airport talaga. Ayan. Kung mapapansin ninyo, kapag Holiday Inn talaga dito ay Dove body lotion, Dove hand wash yung kanilang ginagamit. Ayan. Hindi na ako nagdala ng lotion by the way kasi alam naman natin na kapag stay tayo sa hotel, usually, lalo na pag okay na hotel yung hotel natin, meron talagang lotion. Ayan. Dito naman sa left side, meron dito, napakalawak nito guys. Ayan, meron parang kitchen, may microwave dyan, merong coffee maker, merong lababo, merong anuhan ng anong tawag dyan, ng ice cube or ice machine kasi may ice machine sa baba or ice maker, ganyan, ice cube maker, something. Tapos yan yung ref. Tapos dito, kung makikita nyo, meron pang isang malaking table. Nakakaloka. Napakalaki nitong room na to as in just for one person like me. So, tingnan nyo. Ay, naku, napakalaki. Yan, meron din ganyan. Ayan. May cabinet, may TV, may... Hindi masyado malaki yung TV. Tapos, merong sofa. Ayan. Medyo malawak niya. So, medyo sobrang lawak. For someone like me na mag-isa lang. Tapos, yan, meron ding closet dyan. As in, closet. Yan. Ilalagay na damit eh. Yan. I was upgraded into a king suite. King suite instead of king regular. Ganyan. O siya, sige na, magbibihis muna ako kasi mag-workout ako ngayon. Magsi 6 o'clock na. Matutulog ako at around 9:30 or 10 o'clock para bukas ay magising tayo ng maaga, have our breakfast, and bordo-bordo ng onte sa Washington, D.C., mga shelak. Diba? So, sige. Bihis muna ang lola nyo. Lola talaga.